Regarding po ito sa spiritual warfare. Kahapon po kasi nagkwentuhan kami sa office regarding sa ayun po sa open ang psychic, third eye, ganyan. Tapos kagabi nanaginip po siya. Ah, Kahapon din po nabanggit niya rin po na meron po siyang habak. Tapos parati po siyang dinadala ng mga magulang niya sa manghihilot, magtatawas, mga occult sa mga occult practitioners po. Tas kagabi po, napanaginipan niya po yung parang ano po siya, sleep paralysis po. Tapos, ang tanong niya po, dahil po ba yun sa kanyang habak or sa kanilang, dahil dinadala sa mga magulang niya, dun sa mga occult practitioners po, may related po ba yun doon? Malaking koneksyon talaga ang paglapit sa albularyo. Contaminated na siya. Ito ang pahayag ni Bishop Marvin Masida, isang aktibong exorcist. Tunghaya natin. Pag sinabi natin, kailangang gumaling ako at all cost, anuman gagawin ko kahit mga ritual yan, mapapalayo tayo sa Panginoon at mawawalan tayo ng ginto patungong langit, ang ating suffering. Yun ang deception ni Satan. Huwag ka nang mag-suffer. No, hindi mo na kailangang masakit pa. Huwag ka nang mag-suffer. Kinukuha sa atin ang krus natin. Ang krus, ang daan papuntang langit. Yan naunang tinatalakay dito ni Bishop Marvin Masida. Bakit ba na-attack siya? Sleep paralysis is demonic attack yan. Dahil nagambala ang nasa kanya mismo. Dahil sa contamination, habak niya, paglapit sa albularyo, yan. At binanggit niya, ayaw kasi ng kalaban na malaman na talagang totoo sila. So dahil binanggit yan, yon, inaatake. So ang tanong, may kaugnayan ba yan sa anting-anting? May kaugnayan ba yan sa paglapit sa albularyo? Malaki talaga. So ano ang dapat gawin? Ang dapat gawin, kung meron kayong appointed exorcist sa diocese, kailangan makipagkita na. Yan po. Kasi po, yung habak daw po niya is wala na po sa kanya. Binigay na po ng tatay niya sa ibang kamag-anak po nila. Active pa rin po ba yun? Kasi siya yung first owner? Yes. Walang walang renouncement na nangyari. Pangalawa, kinumpisal na ba niya? Nangungumpisal na ba siya? Na tinanggap niya ang naturang habak o amulet at yung paglapit sa albularyo. So, kahit nakumpisal na niya yan, meron kasing tinatawag na temporal punishment. At yung temporal punishment na yan, yun ay pagsikapan natin na mawala sa pamamagitan ng mga panalangin at yung mortification at yung mga kabutihang ginagawa. So, dahil tinanggap niya yan at bawat habak, anting-anting, amulet, may kasamang demonyo yan. Naalala mo ba, Bro Jando, yung nagpunta tayo sa Malaybalay Bukidnon, di po ba may lumapit sa akin na isinuko niya yung kanyang habak? At tinanong ko, ilang taon na ito sa iyo? Sabi niya, tatlong buwan. Pagkatapos, nag-react siya, di ba? Nag-react. Yun po, kapatid. Pagkatapos niya, yun ang babae naman ang inano mo. Deliverance. Last na lang po. Kasi po, yung sabi niya po kasi, yung kapatid niya po is nananaginip, alam yung para po siyang nag-walking po, kahit tulog po siya, naglalakad po siya, tapos mayroon po siyang inaabot.
Kapatid po ito, ito pong may habak ha. Kasi parati po talaga sila, yung family niya po kasi talaga, lumalapit talaga sila. Suki, kumbaga suki po sila sa mga albularyo, sa occult. Ngayon po, hanggang ngayon po, yung kapatid niya, pagka natutulog, may time po na bigla na lang tumatayo. Ano pong tawag nun? Yung naglalakad po na sleepwalking po siya, parate. Tapos may mga, nagtataka po siya kasi halimbawa po, may time po na nasa ibang bansa po itong nagpapatanong, ay ibang bansa, ibang lugar. Tapos yung kapatid niya po nasa bahay nila. Sinasabi niya po sa kapatid niya na wala siyang pera, pero kahit meron, sinasabi niya na wala. Ngayon po, nalalaman po nung kapatid niya yung pagsisinungaling. Ano po ang connection doon sa pagiging sleepwalking at saka doon po sa mga panaginip niya na parang pang-prediction na rin po? Noong unang pagkakataon na ako, si Dr. Aditsing, Father Darwin ay sumali sa yearly formation sa Philippine Association of Catholic Exorcists with lay collaborators. Isang exorcist na galing sa US ang lecturer sa amin. Sabi niya na may sleepwalking na resulta umano sa demonic possession. Pero nilinaw niya meron namang sleepwalking na hindi resulta sa demonic possession. Okay. Meron kasing iba't ibang types of demonic possession. Una, merong tinatawag na occasional type of demonic possession. Kaya kailangan yung diagnostic interview. Ano yung occasional? May nabuksan sa buhay, pumasok, at nanalangin ang minister, umalis na at hindi na nagbalik. Meron tinatawag na indwelling type of demonic possession. Matagal-tagal yan. Ang laban, kailangan talaga ang solemn exorcism. Merong tinatawag na epileptic type, parang epilepsy of demonic possession. Merong tinatawag na dormant types of demonic possession. Merong tinatawag sonambulistic type of demonic possession. Ano po yung sonambulistic type? Ang sonambulistic type, yun ang natulog siya, pagkatapos tumindig naglakad, natulog, at di niya alam bakit nakarating siya. Kung palagi na yan nangyari sa kanyang buhay, delikado na yan. Baka sonambulistic type of demonic possession. Pero malalaman lang yan sa pamamagitan ng diagnostic prayer. Tama naman po no na ang sinabi po namin is gawin niya po yung yung mag-confess, adoration, rosary, magsimba, tapos yung sacraments. Yes, tama na gawin. Pero kung meron talagang malapit na exorcist o exorcist sa diocese ninyo, mas mabuti makipagkita. Okay po. Maraming salamat po. You're welcome, kapatid.